Isinagawa ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang isang maliwakang maritime exercises sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng taunang balikatan drills, ang 6 na araw na pagsasanay ay naganap mula sa Subic Bay hanggang Northern Luzon. Kasunod ng pagpapakita ng isang Chinese aircraft carrier group malapit sa hilagang maritime boundaries ng Pilipinas. Mahigit 14,000 tropa mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang lumahok sa Balikatan 2025 na ngayon ay mas pinalawak ang saklaw at laki dahil sa tumitinding tensyon sa South China Sea at West Philippine Sea at maging sa bahagi ng Taiwan. Kabilang sa mga aktibidad ang interoperative drills, maritime domain awareness, at regional security operation. Ang mga pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa na magtulungan sa patugon sa mga banta sa rehiyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, nag-deployed ang US Marine Corps ng mga advanced na sistema ng armas tulad ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o kung tawagin ay Nemesis at Marine Air Defense Integrated System na kung tawagin ay MADIS sa Pilipinas. Ang Nemesis ay dinisenyo para sa anti-ship operation habang ang MADIS ay para sa air defense laban sa mga drone at mananatili ang mga missile na ito kahit matapos na ang balikatan exercises. Ang mga sistemang ito ay ginamit sa mga simulated fire exercises sa Northern Luzon at Batanes Island na malapit sa Taiwan at China upang palakasin ang coastal defense at deterrence mission ng US at ng Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay isinagawa sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, lalo na matapos ang pagpapakita sa Chinese fleet na pinamumunuan ng aircraft carrier Shandong na lumapit sa teritoryo ng Pilipinas habang isinasagawa ang exercises. Bagamat itinuturi ng Chinese fleet ang timing nito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang mga aktibidad na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapalakas ng kanilang defense tie at sa pagtugon sa mga hamon ng seguridad sa Indo-Pacific region. Sa kabilang banda, nakatakda namang palubugin ng Philippine Navy at ng US Navy ang decommission na barkong pandigma na BRP Miguel Malbar na may body number na PS-19. Bilang bahagi ng Balikatan 2025 exercises, ang aktibidad na ito ay bahagi ng Maritime Strike o Mars Strike event na gaganapin sa Mayo 5, 2025 sa karagatang sakop ng Naval Education Training Command sa San Antonio, Zambales. Ang BRP Miguel Malbar ay isang corvette na orihinal na kilala bilang USS Battleboro na may body number na PCER 852 noong panahon ng World War II. Isang rescue patrol craft ng US Navy noong World War II. Ito ay inilipat sa Philippine Navy noong 1976 at nagsilbi ng mahigit 4 na dekada bago ito formal na inalis sa serbisyo. Ang Mars Strike exercises, ang BRP Miguel Malbar ay gagamitin bilang target ng live fire drills na pinagsanib sa puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga armas na posibleng gamitin ay ang FA-50PH fighter jets ng Pilipinas Air Force at mga F-16, F-35 at F-18 jets ng US military. Gagamitin din ng mga fighter jets at barko ng Pilipinas
na mayroong LIG Next 1 C-STAR-C skimming anti-ship cruise missile system. Ganon din ang mga makabagong naval ship ng US. Samantala, habang pinalulubog ang lumang BRP Miguel Malvar, isang bagong guided missile corvette na may parehong pangalan na FFG-06 body number ang dumating mula sa South Korea ito lang Abril 2025. Ang bagong barko ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy at inaasahang magpapatrolya sa West Philippine Sea at sa Hilagang Luzon.